Hey guys, good day and welcome back sa channel natin. Dito ngayon tayo sa Better Living sa Parañaque. Yun, meron tayong i-repair na water pump. Actually, na-under naman yung water pump. Hindi mismong water pump. Yung setup, yung ating i-repair or aayusin. Kasi, ang nangyayari nito, na-send na sa akin yung video. Ang problema, nakita ko, dinisable yung pressure tank. Yun, kaya nangyayari, pag nagbukas ng faucet, andar na agad yung water pump, which is hindi dapat kasi pwedeng magka-problema yung water pump nyo. Unang-una mapupwersa. Pangalawa, andar siya, malakas sa kuryente. Tapos pangatlo, ayun, pwedeng masunog yung water pump kasi yun, may limit siyang umandar, yung stator niya maapektuhan. Ayan. Yun, punta natin dito, nandito kami sa site. Check natin yung babaguhin natin yung linya. And guys, ito yung setup na nila. Tiyanggal na daw yung pressure tank. Pero pagka ganito kasi, hindi advisable na tanggalin or walang pressure tank ang inyong water pump. Kasi malaki ang posibilidad na mag-quick cycle siya. Tapos ito pa, pag binuksan nyo yung gripo, yun o, naandar na agad yung water pump. Is forsado yung motor nyo. Kada bubuksan yung gripo is aandar siya. At the same time, yung pressure niya hindi consistent. Isa pang napansin ko sa kanya, yung mga connection niya, ayan o. Diretso na yung fittings niya, wala siyang nakalagay na union patente. Kasi kapag walang union patente, halimbawa nasira tong motor or yung swing valve, may hirapan kayong kalsin or makalas nyo man, puputulin nyo yung pipe. Ayan. Kapag ganun, medyo magastos siya kasi syempre, pag putol nyo yung pipe, bilhin na kayo ng bagong fittings or yung pipe kakapos na. Kaya mas maganda, bawat connection niya, before sumapit ng motor or meron kayo nilagay na swing valve, merong union patente. Ayan guys, nilagyan ko na ng union patente. Lahat yan bago sumapit ng water pump, after nung check valve. Para kung magkaroon ng problema, alin man doon sa mga fittings natin, sa motor natin, mabilis natin mapapalitan. Tapos ito, kinabit ko na rin yung pressure tank niya kasi siya yung tutulong sa water pump natin para maging constant yung pressure niya na lumalabas sa gripo. At the same time, maiwasan yung quick cycle. Tapos yung mga water hammer, yan, tumutulong yung pressure tank. Maraming benepisyo ang pressure tank kapag nakakabit siya sa ating water pump. Kumbaga, hindi agad masisira yung ating water pump. The same time, hindi rin ganun kalakas siya sa kuryente kapag meron tayong pressure tank. Yun. Yan. Tapos, pinalitan ko na rin yung kanyang pressure switch. Then, naglagay din ako ng float switch. Kasi ito, yung water pump niya, dun siya kumukuha ng tubig sa storage tank. So, ngayon, test muna natin yan. Ito na yung tubig niya. Kung mapapansin nyo, pag binuksan natin yung gripo, hindi agad umaandar or basta tumatakbo yung ating water pump. Antayin nyo muna na ma-reach yung 20 PSI before ulit umandar yung water pump niya. Tapos, the same time, yung pressure niya constant na. Unlike dun kanina na minsan bumubuga-buga or nawawala yung lakas. Kaya, kung mapapansin nyo, hanggang ngayon, nakailang minuto na hindi pa umaandar yung ating water pump. Dahil yan doon sa pressure tank natin na inilagay or ikinabit ulit. Ayan, yun mandar na yung ating water pump. Iro nyo, gano'ng katagal. Tapos na ito yung sinasabi ko sa inyo, diagdag ko na float switch. Ayan. Ito, pagka naubos yung tubig nitong storage tank, kasi dito nga kumukuha ng tubig yung water pump natin, isa-shut off niya yung water pump nang sa ganun hindi masunog yung water pump natin. Yun, ito naman tubig nito galing to doon sa taas. May storage tank sila doon na nag-iipon galing kay Nawasa, tapos bababa dito sa storage tank dito sa baba. Then hihigupin ni water pump papasok sa bahay yung tubig dito sa storage tank. Ayan. Tapos naglagay na rin ako ng bypass dito guys. Ito yung bypass natin. Kasi ito galing sa taas. Yung bypass na yan by gravity. Yun. Kinunik ko na rin yung pipe na yan by gravity. Halimbawa, run out or hindi gumagana yung motor, may tubig pa rin sila. Although hindi ganun kalakas, pero meron sila by gravity galing doon sa storage tank na nakalagay doon sa taas or sa ibabaw ng bubong nila. Sa ganun, tuloy-tuloy or
yung supply ng tubig sa bahay nila, laging meron. Kahit sabihin natin mag-brand out, magka-problema yung motor. Yun, kaya ikinabit ko na rin to guys para hindi hassle sa kanila. Then isa pa, ayan, naglagay din ako ng drain plug kasi prone yung mga pressure tank na ganito na magkaroon ng water clog. Kaya naglagay na ako ng drain valve, ayan, para mabilis nilang madedrain. Halimbawa, napansin lang may water clog na or may hina na yung pressure nung tubig sa faucet, ayan, bubuksan na lang nila dito. And guys, bali yan lang ginawa nating setup dito sa Levittown sa Parañaque. Ni-repair lang natin yung piping, itinama lang natin yung setup nila. Ayan, binalik lang natin yung pressure tank. Tapos niligyan natin mga fittings na akma or magpoprotekta dito sa ating water pump. Ayan, at sana nagkaroon kayo ng idea sa video natin to. At maraming salamat po muli sa inyong lahat. At stay safe and God bless po.